Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity, and by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Well, trending now talaga ang isang religious group called Socorro Bayanihan Services Incorporated o ang mas kilala sa SBSI. Ito ang largest people's organization in the island town of Socorro, Surigao del Norte. Naghain si Senator Ronald Bato de la Rosa, and he introduced Senate Resolution 796 directing the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs to look into the alleged presence and operation of a Shabu laboratory and a heavily armed private army of extremist groups in Surigao del Norte. Ayon kay Senator Bato, noon pong September 7th, ang kanyang office ay nakatanggap ng isang liham containing a resolution from the mayor of the municipality of Socorro, province of Surigao del Norte, requesting an investigation into the alleged operation of the Shabu laboratory and the presence of a heavily armed private army dubbed Aguila. And this is supported by extremist groups in southern Mindanao. The mayor was referring to SBSI. Nagsimula daw manirahan ang mga miyembro ng naturang grupo nang magkaroon ng magnitude 5.9 earthquake noong February 9, 2019 sa Sitio Kapihan, Barangay Sering, Socorro, upon orders of J. Renz Kilario, whom the group claimed was God's reincarnation of Señor Santo Niño or Holy Child Jesus, and whom they called Señor Aguila. Nasabi din ng ilang mga tumiwalag na miyembro
that the SBSI had slowly been transformed into a cult group and had changed its course from the path of peaceful coexistence with the government. Narito po ang ilan na na-reveal ng mga eyewitnesses ng SBSI Task Force Kapihan, the task force formed by the LGU of Socorro to address the problems concerning the Kapihan residents. Number one, yun pong presence of a Shabu laboratory at the underground bunker within the vicinity of the White House where the two Kapihan leaders, Karen Sanico and Kilario, are residing. Number two, murder of Rosalina Taruk. Siya po ang president ng SBSI in 2021 and ang kanyang anak na former mayor and incoming Bayanihan leader Denia Florano, who mysteriously died 8 days after the death of her mother. Susunod, the presence of a heavily armed private army dubbed the Aguila with the arms, ammunition, and uniforms allegedly provided by extremist groups in southern Mindanao. Moreover, the people in the heavily guarded Sitio Kapihan were being used as human shields by Sanico. Massive forced marriage at the age of 12 of children members with the Kilario, who allegedly ordered selected girl brides to sleep with him first for one night before turning over to the young groom. Moreover, children starting from birth up to their marriage are not allowed to go out of the gated community. Itong mga alleged abuses committed by the four identified leaders of the group, especially Janet Ahok, in collecting 50% of the wages of their carpenter mason members, 50% of the fish catch of the fishermen members, 30% of the proceeds on the sale of the members' real properties, and 50% of subsidies for 4Ps and senior citizens. Samantala, maging si Senator Risa Hontiveros ay nagtawag na rin ng investigasyon sa naturang grupo on the cases of rape, sexual abuse, forced labor, and child marriage perpetrated by the alleged cult. In seeking the probe, the Senate said SBSI claimed that Kilario is the Messiah. She said that SBSI now has 3,650 members, including 1,587 children, based on an enclosed and heavily guarded area on a mountain known as Sitio Kapihan in Socorro, Surigao del Norte. Sabi ni Senator Hontiveros, "We must put an end to this. As chairperson of the Senate Committee on Women and Children, and as a mother, I ask us not to allow this monstrosity to continue." She also revealed that the minor and adult members of the cult were made to perform acts of forced labor under the pain of physical punishment. We need to save the children now. They were also forced to surrender 40 to 60% of their social welfare benefits, such as the 4Ps, senior citizen pensions, tupad for disadvantaged and displaced workers and assistance to individuals in crisis situations to Kilario. This sorcery should be stopped. Even public funds end up with this cult. Senor Aguila is a big-time scammer. She said the organization has begun to spread its influence in Manila and other parts of the country, and she said the cult's senior leader had even set foot in the Senate and posed with senators when their performing group, Omega de la Sonora, won an international festival in Korea. At ito po ay mula sa The Manila Bulletin. So ngayon ay mapag-uusapan po natin at makakapanayam. Of course, ang ating expositor, walang iba kung hindi si Pastor Eric Cortez. Hello! Magandang tanghali po sa ating lahat. Hello, Pastor. Kumusta? Okay naman. Happy birthday, Sister Cecil. May you. God grant your heart's desires. Thank you po. Thank you, Pas. At hinihintay ko lang na magpapagrab ka ng pagkain dito
Pwede naman yun, order ka sa fast food tapos dito Layo. i-deliver sa iyo ang bayad. Ang galing. Ang layo, Pas. Punta ka Di na nga. lang Kaya dito. siya na daw mag-order. Ikaw na lang magbabayad. Ako na. Through, ano yan, Pastor? Gcash? Suji Cash. Pwede. Alam mo naman ang Punta ka na Gcash lang ko. dito, Pas. Di ba, pogi ka naman daw, sabi ni Ange. Alam mo naman kaibigan natin si Ange. So, siyempre ayaw niyang magsalita ng makasasakit sa kanyang kaibigan. Tama. Okay. So medyo Pas na basa niyo ba or nasubaybayan niyo itong news story na ito kasi it's not in the headlines, ano? Nakamonitor tayo, although nakita ko nga na yung police ayaw na masyado magbigay ng detalye kasi nag-file na sila ng kaso. Pero nung ako ay nasa media pa, yan ang isa sa mga naisusulat ko tungkol sa mga tinatawag na kulto. Oo. So, go ahead. Kaya ng iyong tanong, sister? Oo. So, makita po ba natin, Pas, na nakakagulat lang how professionals, teachers, government employees, were lured into this kind of group, di ba? Well, we have to remember this na ang isang tao na akala niya dahil sapat na ang kanyang kaalaman, akala niya hindi siya maluloko, yun ang mga madaling maloko. Oo, dahil nga sabi nga ng Bible, he who thinks he stands, be careful lest he fall. Diba? Yun ngayon yung sitwasyon natin dito kaya may mga tao na sabi nga matatalino, may pinag-aralan, pero napupunta sa ganitong mga grupo. But we have to remember yung salitang cult, iba-iba gamit niyan. Minsan it just refers to worship. Kaya minsan may mga mababasa tayo with due respect that sabi nila, the cult of the Nazarene, the cult of Mary, at ang context ng pagkakagamit ng mga scholar, mga intellectuals tungkol dyan, lalo na kung mababasa mo yan sa mga tinatawag na journals, mga educational journals, ay ang ibig sabihin lang nun ay worship. So hindi siya derogatory. Okay. At yun ay minsan naman ang definition ng kulto o hidwang pananampalataya from a sociological perspective. No, pero usually yung mga sociologists, when sabi nila isa sa mga connotations niyan ay search for a mystical experience. So for the most part, sabi nga na isang reference, sociologists have tried to avoid negative overtones in their description of cults. Pero mula nung 1970s, nang lumabas na yung mga titawag na cults, di ba? Kasi may mga titawag na anti-cultist. Kasi nga may mga destructive cults na lumabas na. Yung ay sinasabi that cults that hypnotized or brainwash recruits, destroyed their ability to make rational judgments, and turned them into slaves of the group's leaders. Yun na yung negative ng cult. Katulad nung nangyari yung kay David Koresh, yung tinatawag na Branch Davidian, di ba? At saka yung grupo ni Charles Manson. Si Charles Henson, siya ay isang serial killer. Ang tinutukoy mo marahil ay yung People's Temple ni Jim Jones. Na kung saan noong 1978 ay ito isang grupo sa Guyana, nag-mass suicide sila at sabi nga sa Encyclopedia Britannica, umabot ng 900 ang death toll. 300 doon ay mga teenagers and below. Kaya ito yung sinasabing one of the largest mass deaths in the history of America. At ang sabi nga doon sa isang study, dito makikita how vulnerable all people are to cult tactics kasi meron silang tinatawag na coercive persuasion. May immense power to shape and twist the human mind. At yun nga itong mga to ay centered on a charismatic leader, meaning a very convincing, persuasive leader. Yan. So yun yung problema. Parang sabi ni Ange, paano nga kaya sila nakakalinlang? May sorcery ba behind it?
Well, hindi natin may tatatwa na sinabi rin naman ng Bible na the enemy can blind people. Pero if you look at it from the human point of view, cult leaders are good at itawag na mind control or manipulation. Kasi example, itong si Jim Jones, yung tao na convince niya, nung una naman, sinasabing maayos ang turo niya. Naging bizarre lang along the way. Kasi we have to remember this, na he was also given an award for being one of the top influential leaders, religious leaders. Dahil sa kanyang social work, kasi yung kanyang commune ay, kumbaga, napupunta yung mga tao doon para sila ay maging mamuhay nga, and it was a good social work. Subalit yung naging bizarre na yung kanyang mga turo, at isa doon, he asked people to pray to him, sa aking pagkakaalala sa mga nabasa ko. And then nung naging membro na, remember they started well, he strongly discouraged friendships or loyalties to anyone but him. So people are isolated, controlled, and prevented. Ito problema when, sabi nga din, di ba, may sinenda ko sa article, na kapag dinidiscourage ang critical thinking, kapag nagdi-demand ng inappropriate loyalty to the leaders, ay makikita mo na isa yan sa tandana ng isang kulto. Kasi ang nangyari niya, nagkaroon na ng mind control, na subject na sila sa lahat ng tools of cultic mind control. In fact, wala na silang time mag-isip kasi yung work schedule nila doon sa commune, 6 to 6, tapos may mga evenings pa na hours of indoctrination. Kasi ganun din ginawa kay David Koresh eh. And so the rigorous schedule, sabi nga, wala na silang lakas at panahon na mag-isip. Other than may iba pang mga ginawa to, kumbaga, prevent them from or reduce their ability to think clearly. Yan, kaya nga sa Amerika, mayroong mga grupo na alam ko na kapag ang pamilya nila ay naging member ng ganitong grupo, kina-hire nila itong isang anti-cult group na ito para kidnapin yung anak nila doon at isubject na sa psychological counseling para ma-reprogram. Kasi na-program na nung na-program na parang i-reverse na yung epekto ng brainwashing sa kanila. Sana meron din dito, no? Ito, Paz. Thinking about what you just shared, I'm wondering kung kasi sabi dun sa article from the Manila Bulletin, nag-start silang they left their family kasi isa rin sa mga based dun sa mga na-share nyo rin na article, when the group already tells you leave your family o di kaya i-guard mo yung family. Kasi dito naman parang pasok din doon sa need nila kasi nagsimula daw sila na iwan yung kanilang mga families, yung kanilang tinitirhan nung pagkatapos ng earthquake noong February 9, 2019. So siguro there was a need for shelter, for a temporary safe house para sa iniwan yung pamilya? Sana sinama yung pamilya para safe. Ayun na nga. Kumbaga isa yun sa marks ng cult eh. Kasi pag go ahead. Yung i-isolate ka sa iyong pamilya, sa iyong support system para maging dependent ka sa support system ng grupo. Okay. So i-isolate ka. Yan. Kasi nga ang style ng mga kulto sa akin, yung ganitong kulto, na tinatawag na kulto, yung destructive cults, ay i-isolate ka, then magiging dependent ka sa leader, then tuloy-tuloy na nga yung tinatawag na indoctrination o yung brainwashing na tinatawag. Actually, isa rin sa sinabi dito sa isang article na pinadala ko sa iyo is dishonoring the family unit. Dishonoring the family unit. They discourage disagreement. Kailangan akala ang unity ay uniformity. Hindi ka mag-iisip on your own, kundi ikaw ay kung ano sabihin ng leader, yun ang magiging takbo ng isip mo. So yun yung problema sa mga cults, 'di ba? Ang sa Bible, ang sabi ng Bible, alam niyo po, ang pananampalataya, the Bible does not teach blind obedience. Yes. Kasi ang sabi nga, true love for God includes the mind.
Kasi sabi sa Matthew 22, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, dapat ang grupo, yung totoong grupo, no, na religious group, kumbaga, tuturuan ka to know what and why you believe. Kasi rin minsan tayo, tendency natin ng iba, sasabihin, basta maniwala ka na lang. Hindi. Dapat encourage natin yung mga members natin to think. Kasi yung ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusuppress ang pag-iisip. Dapat welcome din ang mga tanong. Welcome din ang mga diskusyon. Kasi ganun ang kalakaran kahit sa Bible eh. 'Di ba yung mga taga-Berea, pinuri pa nga sila dahil sabi sa Acts 17:11, hindi lang sa willing-willing sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo, kundi sinasaliksik nila ang kasulatan upang malaman kung totoo yung sinabi ni Pablo. Imagine mo, apostol na itong nangangaral, pero hindi tinawag pa silang marangal o mas marangal sapagkat sila nga ay nagsaliksik kapag ang leader hindi willing maging accountable sa kanyang mga tinuturo. Basta makinig ka na lang. Basta tanggapin mo na lang. That is a dangerous dangerous sign na ikaw ay nasa isang kung hindi kulto, ay patungo na sa kulto. No, may tanong Ate Ses si Kuya Dan. Ano Sige. daw po ba yung Satanism po ba ay pareho lang din ng kulto? Well, yun yung isang papasok naman na theological definition ng cults. Kasi sinasabi a cult, yung nga lang itong satanista, isa tong relihiyon. Pero pag inaral nyo mabuti ang Satanism, yung alam nating Satanism yung sinimulan ni Anton LaVey na meron pa Satanic Bible, ang sa kanila, sa totoo lang, di naman nila sinasamba si Satan as they claim. Ang sinasabi nila ay they actually believe pa nga na Satan is just a myth or a fictional character. It's more of their following an idea of self. Yun naman ang doon. Pag ang problema natin ang kulto, from a theological perspective, is a group that claims to be a Christian group. Pero it's a pseudo or false Christian group. Like sabi nga ng isang Denver seminary professor, si Gordon Lewis, ang sabi niya, a cult then is any religious movement which claims the backing of Christ or the Bible but distorts the central message of Christianity by an additional revelation or by displacing a fundamental tenet of the faith with the secondary matter. Ito yung mga grupo na nagkiklaim na sila'y Christian pero they deny or go against yung historically tinuturo ng Christianity. Sabi pa nga ni Walter Martin sa kanyang Kingdom of the Cults, a cult might also be defined as a group of people gathered about a specific person or person's misinterpretation of the Bible. So from that point of view, ang kulto po ay yung those that claim na Christian, pero they claim that sila lang yung totoong church. Di ba napaglingkod na namin yan sa sa Expositors Edition. Ay, i-review nyo nga pas yung meaning ng cults. Di ba? Yung mga signs, no? CULTS yan eh. Yes. Okay, yan ay batay doon sa isang theological article sa isang theological journal na sinabit ko. Na una, Christology defective. Kasi historically speaking, ang turo ng mga Christian and biblically, si Kristo ay Diyos at tao. Pag sinabi mo si Kristo ay Diyos, hindi tao, nagkakamali ka. Pag sinabi mo si Kristo ay tao, hindi Diyos, nagkakamali ka. Kasi tinuturo ng Biblia, si Kristo ay kapantay ng Diyos. Siya ay nagkatawang tao. So 100% God, 100% man. So historically, yan ang tinuturo. Ngayon, kapag sumalungat doon, alam natin na yan ay isa sa sign na ng kulto, no? Christology defective. Yan yung pseudo-Christian church. Ngayon, yung U ay unorthodox hermeneutics. Ang ibig sabihin, the way they interpret the Bible ay hindi po, kumbaga, patalon-talon ba at out of context. At yung kanilang pag-i-interpret ng Bible, yung mga malilinaw na, kasi isa sa principle ng Bible interpretation, yung malinaw na verses ang magpapaliwanag sa obscure o sa mga hindi malilinaw. Kasi may mga talata talaga sa Biblia na siguro dahil kulang tayo ng information at ito'y sinulat 2,000 years ago,
medyo iba-iba yung paliwanag. Di ba? Katulad nung sinabi sa 1 Corinthians 15, yung baptism for the dead. Di ba? So may mga nagtuturo na grupo based on that verse na very obscure, kumbaga debatable yung tinutukoy ni Pablo doon. Although obviously, kasi sabi, how were they baptized for the dead? So ang tinutukoy niya, ginagawa ng mga hindi Christian. Ang point doon is, dahil doon may grupo na sa kanila, halimbawa ako, membro ako ng grupo na to, yung aking mga mahal sa buhay na namatay na, pwede ako magpabaptize para sila maging member din ng grupo namin. Pero patay na sila. So, pero pag tinignan mo sa Bible, hindi yan ang turo about baptism. Take note na ang nangyari, yung isang obscure na verse, kumbaga, they use it as their capital and then they built a doctrine, a system on that verse. So, unorthodox hermeneutics. Unorthodox hermeneutics. Or unorthodox Bible interpretation. Then L, low view of God. Low view of God. Kasi, for example, may mga alam ko na nagtuturo na hindi daw omniscient ang Diyos. Hindi daw lahat alam ng Diyos. So, they have a low view of God. Ang isa rin problema sa mga ganitong kulto ay they, kumbaga, gaya ng sinabi ni Gordon Lewis, yung Denver Seminary professor, they displace a fundamental tenet of the faith with the secondary matter. So, dinitinay nila na ang Diyos ay omniscient kasi kung alam daw ng Diyos ang lahat, ba't di niya pinigilan si Adan na magkasala? Yung ganyan. O kaya ang Diyos daw ay hindi omnipresent sapagkat sabi daw sa panalangin, Ama naming nasa langit. So, yung ganon na mga maling pagkakaunawa. Dahil example, yung omnipresence, hindi naman natin sinabing na God is everywhere. No, na ano yon, ang paa ng Diyos nandiyan sa Manila, ang kanyang kamay ay nandyan sa Bicol, no, para higante. Kundi ang ibig sabihin ng God is omnipresent. Everywhere we are in the immediate presence of God. Yan ang ibig sabihin yung theologically. So, low view of God. At isa nga sa itinuturing nating kulto o hidwang pananampalataya, with all due respect, ay kapag dininay na ng isang grupo ang Trinity. Na may isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. So, a low view of God. Tapos, letter T. So, C, Christology defective. U, unorthodox hermeneutics. L, low view of God. T, true church mentality. Na sila lang. No, na sinasabi nila na, for example, ang original na church, ang early church ay natalikod at mula nung nawala yan, sila yung nag-restore ng Christian church. But that would go against sa sinabi ng Panginoon na upon this rock, I will build my church. Dahil hindi nawala ang church. At siyempre, pag nawala yan, hindi totoo yung pangako ng Panginoon na the gates of hell shall not prevail against it. And then yung S, salvation by works. Kasi po, tinuturo ng Biblia, ang kaligtasan po by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So doon natin makikita na kapag may nagturo na tayo maliligtas ng pananampalataya at gawa, pananampalataya at pag-anib sa kanilang grupo, yan po ay marka na po ng isang hidwang pananampalataya. So yun po yung mga major signs of a cult. Bukod pa doon sa mga mind manipulation, bukod pa doon sa sinasabi na opposing critical thinking, kasi nga, sinasabi nila, ba't ka sasalungat? Sila lang yung mga dapat na nag-interpret ng Biblia. Yan tanda na yan ng pag-oppose ng critical thinking. Kasi hindi ka binibigyan ng pagkakataon na mag-disagree. At kasi sa turo natin, the priesthood of the believers, lahat tayo may access sa Panginoon, lahat tayo ay bagamat may itinakda ang Diyos ng mga tagapagturo, pero hindi ibig sabihin na mga tagapagturo lang ang pwede makaunawa sa Biblia. Kasi lahat ng mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng kakayahang unawain ng Biblia. So, kailangan nila ituruan sila ng pamamaraan paano interpret ang Bible. Pero hindi pwedeng sabihin na hindi nila kaya intindi ng Biblia at tanging ang leader lang ang nakakaintindi nun. May tanong din po si Ange kanina. Siya daw po na meron siyang mga siguro na tanggap na mga materials, 'di ba? Pang video din ng mga pangbata, which is galing siguro sa ibang grupo na cult.
advisable pa din po ba na basahin niya yon or papanoorin niya? Well, depende. Gaya ng sinabi mo, Tita Mel, na depende kung matibay ka sa pananampalataya. Kasi ang kasinungalingan naman, Alex, sinasabi natin, ang demonyo, hindi naman magpapakita sa may sungay at may kapang pula at may Tama. malaking tinidor. Kasi matatakot ka. Pero sabi nga ng Bible, Satan masquerades as an angel of light. So, ang ginagawa nila ay may mga sinasabi silang totoo, pero nandun yung kanilang kasinungalingan, nakahalo. Parang sabi nga, ang delikado nga, alin na mas delikado, Tita Cecil, Tita Mel? Yung bang lason na nasa bote na may markang bungo? O yung lason na nasa bote ng soft drinks? Ano mas delikado? Pareho lason yun, pero ano mas delikado? Yung lason na may markang bungo o yung lason na nasa bote ng Coke? Yeah, sa bote ng Coke. Diba? Kasi So, kala mo Coke, diba? Or soft drinks. At hindi mo alam na lason pala siya. Oo, so yun ang delikado po doon. So I would discourage. Kung hindi ka naman matibay di mo alam kung ano pinaniwalaan mo, tutukan mong aralin mo mabuti. Ako, sa akin, it would be good to study rin. Maganda naman yan from that standpoint. Subalit, ang atin lang, dapat alam mo rin what and why you believe para kaya mong harapin yan. Yung lason daw po na nasa milk tea. Iba yun. Yung unti-unti ka. Ay. Unti-unti. Ito, sabi ni Jerry, ano daw ibig sabihin niya ng pseudo-religion? Yung people who claim to be Christian but not Christian. Yung pseudo-Christian groups. Yan ang sinasabi natin. At malungkot lang, katulad nito, of course, kahit Christian group, may mga leaders na na-involved sa sexual scandals. Oo naman. Diba? At pero ito kasi iba na parang karapatan ng leader. Katulad nung sa binanggit mong grupo na batay sa reports, merong parang napanood ko sa scene ito prima nocte, the right of the first night. Di ba? Na ikaw muna bago yung mapapangasawa ng babae ang mauna dun sa babae, di ba? That is not biblical. Tapos sabihin nila kasi siya naman ay Diyos. Naalala ko, when I wrote about a certain cult group, nung ako'y nasa media, ay in-interview ko yung miyembro. Kasi sabi ko, yung master nyo, kasi kayo, bawal kayo manigarilyo. Yung master nyo naninigarilyo, bawal sa inyong uminom. Yung master nyo umiinom. Naalala ko, nung inalok pa niya kami, mag-stay overnight sa kanila at ang sabi niya, nasa isang isla yun Tapos sabi niya, inom tayo. Sabi ko, bawal nga uminom dito sa isla. Wala ka namang mabibiling beer dito sa isla. Sabi niya, hindi, kaya natin magpakuha doon sa mainland. Wow. Pero pwede sa kanya. Sabi ko, bakit yung master nyo pwede, kayo hindi? Ang sagot sa akin double standard. Ito sagot sa akin ng mga membro. Diyos man siya, magawa niya ang gusto niyang gawin. So, doon yun ngayon ng pagkakaiba. Alam natin, admittedly, minsan may mga pastor, may pare, di ba, na na-involve sa sex scandal, pero that doesn't mean yun ang turo ng simbahan. It is a scandal, it is a shame, we're not justifying it. Pero kapag mismong yung leader ay merong ganung parang license to do it. Entitled. Oo, katulad nga nung binanggit mo, yan talagang malinaw na sign ng kulto. No, naalala ko yan kasi hindi lang isa yung kulto na naisulat ko noon. Grabe, naalala ko yung isang cult leader. Pasintabi yung sa mga kumakain. Alam mo, yung sigarilyo niya, pag binitiwan niya, pag-aagawan ng mga miyembro, lalagay sa langis. Tapos yung pinagbabaran, pang healing oil daw. Tapos yung leader, nakita ko yung kumakain siya With your respect, yung kanyang spit, iniipon nila. Iahalo sa dugo kasi laway daw iahalo sa sa langis. Kasi daw yon, laway ng Diyos. Holy oil. Holy laway. Yun ang mahirap dyan. So, sobrang privilege daw ng leader, no? Usually, pag ganon. Katulad nga niyan. Yung sa sexuality. Walang accountability. Di ba? Pero in fairness, nakita ko rin kasi yung interview sa kanya dito kay Senyor Aguila. Tinatanggi naman niya. Wala naman daw. Yun na nga, ang problema mo kasi, results
will not lie. Mm. So we have to wait Well, until kung may witness, hintayin natin Oo. ngayon yung kaso kasi yung mga Oo, kulto eh. na Mm. naimbestigahan ko noon, kaya naman namin naimbestigahan, meron naging reklamo sa panggagahasa ng kanilang Oo. leader. So yun, Oo. pero kapag nga ang tingin mo na sa leader above accountability, beyond accountability, mabigat na yun. Cultic teaching na yun. Cultic thinking na yun na ang leader hindi mo pwedeng ituwid, hindi ka pwedeng mag-disagree. Ang takbo ng isip nyo ay uniformity. Hindi na unity yun, hindi na pagkakaisa yun eh. Kung isa takbo ng isip nyo, hindi na pagkakaisa yun. Uniformity na yung tawag doon. Hindi na unity. And yun nga, nagkakaroon na ng opposing critical thinking. Yun yung isa sa mabigat talaga pagdating sa kulto when they demand blind obedience. Paano mo nalalaman na may blind obedience ka na pala sa isang leader? Hindi mo kasi minsan, di ba, hindi mo alam sino ginagawa mo na pala. Mhm. And even tayo mga Christians, I think, meron din tayong tendency, well, no, to do that. Kasi no? nga may maling intindi pagdating sa faith. Akala nila faith and reasoning contradict each other. Pero we have to remember na ang pananampalataya kasama ang kaalaman. Kasi sabi nga ni Paul, I know whom I believe. At sa isang grupo, at yung nga rin na sinasabi ko sa church, dapat we welcome questions and even doubts in our church. And we encourage people to search the Bible to see if it supports what we are teaching. So hindi mo rin pagbabawalan ng mga tao na magdala ng Biblia at saka magbasa mismo. At ang sabi ko nga sa mga member namin tuturuan ko kayo how to interpret the Bible. It's for your protection and for my protection. Oo, because hindi yun nga ang ano dun no leader is perfect. Tama yun. Walang leader ang perfect. Magkakamali at magkakamali yan. Unless diba? the leader claims to be infallible, na walang pagkakamali. Mas nakakatakot yun. Yun. Diba? We have to remember this. Ang Bible perfect. Pero ang understanding natin hindi perfect. Yes. Kahit si Pablo, sinabi niya, we know in part. At dapat maintindihan natin, lagi nga namin in-explain ni Erwin sa Expositors Edition, yung ang theology ng Bible bilog. Ang ating understanding oblong. Meron ka talagang mamimiss, meron ka talagang lalampasan. Oo nga, no? Kasi nga, kaya nga, di ba, may mga, pati sa mga gray matters, kumbaga, nagdi-disagree. Malinaw yung mga black and white ng Bible. Ang tanong lang, paano yung mga gray issues? So ngayon, ang ano doon is, dapat, dahil sabi ng Bible, grow in the grace and the knowledge of God. Nung Sunday, ito yung tinuro ko sa church Pag sinabing grow in knowledge, meron kang hindi alam na ngayon alam mo na. Meron kang dating alam na baka nga babaguhin mo na. Meron kang alam na madadagdagan pa. Totoo, no? Oo, grow in knowledge. Kahit gaano katagal ka ng Kristiyano, marami ka pa ring matututunan. At dapat willing ang leader. Yes. No one can say that I have arrived. Diba? Tama. I have arrived. No? Kaya nga yung iba, tuntua sa Waze Kasi pag nakarating na sa pupuntahan mo, you have arrived. Ito, Pastor. Meron po mga, diba, itong mga church organization or groups na nagre-register din naman sa SEC. Diba? Okay. So we have like sa ating government to check muna bago sila mag-issue ng SEC registration. Kung talaga sakop ng government. Oo, di ba? Sakop ng government yan, separation of church and state. Yun na nga. Ang ano lang is, para may legal personality ka. At matiyak lang ng government na yung paghawak ng finances ay tama. Freedom of religion. Oo, magsasabit ka ng magsasabit ka ng financial statement, audited financial statement sa SEC para matiyak nga na yung paghawak ng pera maayos. Totoo Kaya yun. lang, yun pala, may abuse na nangyayari. Kaya nga dito papasok yung, you must say kudos sa mga senador natin, na inaksyonan nila nung may mga pumasok at merong mga miyembro na dumulog sa kanila, di ba? Kasi nga, ang sakop na nito, criminal behavior. Oo, criminal behavior na. Kasi hindi nasakop po yun ng freedom of religion. So, yun naman kaya papasok na yung ating Senado. Pero always remember sa Senado, may investigasyon pa rin in aid of legislation.
Which is, Okay. baka dito papasok yung sinasabi ni Mel. Sana magkaroon din ng screening or sana Well, magkaroon hindi din. sakop yun. With all due respect, hindi sakop yun ng pamahalaan kasi nga may separation of church and state. Ang ano na lang ay kapag malaya kang practice ang pananampalataya mo as long as you don't violate any laws of the land. Yun lang ano dyan. Di ba? Katulad yan, yung meron na nga sexual abuse. So yung leader, hindi pwede magtago dun sa magkanlo at sabihin, ito freedom of religion, ito yung paniniwala namin. Kasi nga, bawal yun dahil nga lalabas sa rape na yun eh. Statutory rape yung ginawa niya eh. So, ang ano doon, ang church maganda, willing tayo to discuss yung mga doubts. Dito natin makikita ang halaga na ang pastor ay trained sa tinatawag na apologetics. Hindi lang sa theology, kundi sa apologetics in defending the faith. Kasi isa yan sa qualification din ng isang leader eh. No? Hindi yung sinasabi nilang nakadampot lang ng Biblia, bumili lang ng suka sa tindahan, pastor na. Sabi yung sa Titus, chapter 1, verse 9, ang sabi rito, he, the overseer, the pastor, must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So, mabigat yung pananagutan nating mga pastor na talagang pagsikapan natin na tayo masanay. Hindi naman ibig sabihin na tatawagin ka ng Diyos kung Bible school graduate ka. Pero kung tayo po ay tinawag ng Diyos, maganda po na tayo'y mahasa sa ating pananampalataya, pamumuhay at paglilingkod sa pamagitan po ng pag-avail ng mga available na mga training, either titawag nating non-formal, okay, yung mga seminars, conferences, workshops, or yung titawag na formal, yung ay katulad nung kung Bible College, bachelor's degree in theology, kung ano naman, kung seminary, kung graduate ka na ng college, Master of Divinity. So, yun po yung sinasabi natin na kailangan ay taasan natin ang antas ng ating pong paglilingkod. Tayo po ay magsikap na ay masanay po ba? Matrain po ba? Tapos yung mga miyembro, turuan din natin. Yung nga, gaya na sinabi ko, tinuruan ko yung mga miyembro namin how to interpret the Bible. And they are free to disagree with me kung sa tingin nila, ako mismo, nagkamali sa tinuro ko. Mag-uusap kami ngayon. Diba? And of course, they have to be, and I thank God for members who are willing to ask questions. Yes. Hindi naman to atake sa akin eh. It's more of they wanted to clarify things. And sa church, halimbawa, hindi naman ito issue ng pananampalataya at tawag natin principle, kundi persuasion na pwede magkaiba. Like, may mga young people kami, diniscuss namin issue ng creation and evolution. At meron kami mga young people na naglilin towards theistic evolution. No? Na nandun ang evolution pero it was guided by God. Now, ang sabi ko, maganda pag-usapan pa natin yan. And I encourage them to ask questions, to think about it, to see if the Bible supports what they're thinking. Kasi kapag sinabi natin, ang hindi maganda naman sa mga Christian, kapag yung basta maniwala ka na lang, basta yun ang tinuro sa atin, that is a cultic thinking. Okay? Take note, cultic thinking, meaning, bordering na yan sa ganyang pagiging kulto. Dapat dinidiscourage sa church yan. Dahil ang sabi ng Bible, love God with all your mind. Kasama na po yung pag-aaral natin together, paglago together. At kailangan na yung mga miyembro natin ay matutunong sa 1 Thessalonians 5 na sinabi, examine everything, hold on to what is good, abstain from all appearance of evil. Meaning, parang kumain ka ng isda, no? Kain laman, tapon buto. Kasi yung dapat aware tayo na wala sa ating infallible. Only the Bible is infallible. Ang Bible ay walang mali sa nilalaman na tinuturo, pero tayo mga nagtuturo, meron tayong limitasyon at tayo rin bahagi rin ng pagkakatuto natin kung tayo ay itutuwid. Kasi hindi naman natin masasabing alam natin ang lahat. Oo. Tapos sabi ni Kuya Daniel, meron po bang unang observation pa lamang masasabi mo na kulto yung papasukan mo? Well, yung nga yung sinabi ko, kung ang pinag-usapan natin ay yung theological definition ng cult, yung cults, yes. Christology defective, unorthodox hermeneutics, low view of God,
true church mentality, salvation by works, doon pa lang, as far as we Bible Christians, evangelicals are concerned, yun ay hidwang pananampalataya na. And we discourage you from joining such groups, accepting such teachings. Yun. Pero yung mga ibang mga, from a sociological point of view, makikita mo na kapag nga, pinakamalaking bagay sa akin when they oppose critical thinking. Na kahit na may doubts ka, pinipilit na ibaon yung pag-aalinlangan na yun, hindi sinasagot. Kundi basta maniwala ka na lang, yun yung mga dangerous signs. Paano kaya yung babalansehin pa? No? Kasi syempre, sa Bible, tinuturo din yung obedience sa leaders, no? Tama. Pero So obedience sa leader hindi absolute. Ayun. Sa leader hindi absolute. Hindi ibig sabihin beyond question ng leader. Kasi kahit sa Bible, sa Galatians, nung gumawi ng hindi maganda, si Pedro, no, when he acted in a hypocritical way, ang sabi doon, Paul rebuke him to his face. Yun ang sabi sa Galatians. Isipin mo, si Peter kasama na ng Lord. Pero nung meron siyang ginawa na hindi naaayon sa itinuturo, siya pinagsabihan ni Pablo. I think it was in Galatians chapter 2. So, dapat, ganun din tayo mga leader. Ang pagsunod ay, sabi nga, sa Diyos, absolute. Sa mga leaders ay derived o conditional. Hindi yung blind obedience, kundi ang pagsunod ay may pag-iisip. Ang pagsunod ay pinag-isipan. Because true love for God includes the mind. Hindi naman nagdidemand ng Bible ng basta sumunod ka na lang sa leaders. Hindi. Kasi may mga standard din. Kahit nga pagpili ng leader, may standard So doon natin makikita na doon natin mapoprotect ang church from becoming or acting like a cult. Pwede daw po ba na maging cult ang church dahil sa members and not because of the leader? May nangyari bang ganun Kung yung member na nasunod, sila ang leader. Yun na nga no? Pastor, tanong ko lang kasi ini-encourage natin na yung mga pastors natin, mga teachers sa church ay talagang trained sila, nakapag-aral, equipped sila with the proper trainings and learnings. Kaya lang po, ano po sa palagay nyo yung isa sa mga dahilan? Bakit hindi sila makapaggawa nun? Well, kasi malungkot ko ang dahilan ay hindi naman kailangan yan. Kasi may mga narinig akong ganyan hindi ho tama yung ganung pananaw. Kasi kailangan ho nating matrain. Right? Okay, kailangan ho nating masanay. Whether, sabi ko nga, non-formal o formal. Maganda sana kung formal. Pero ang isang dahilan din naman ay yung marami nang ginagawa, wala nang panahon. Pero ngayon, ang kagandahan ng panahon natin, may mga online institutions na. Like kami ni Pastor Erwin, usually yung DMIN, 1 taon, 2 taon ka mawawala sa church mo. Di ba? O yung masters. Di ba? Masters of Divinity, halimbawa, ay malaking kakaining oras. Katulad halimbawa, yung sa IGSL, lalo na kung taga-probinsya ka, nung bago mag-pandemic, kailangan mo talaga na mag-spend na pupunta ka sa seminary and you will live there for 2 to 3 years habang nag-aaral ka. Ngayon may opportunity ng online at katulad nung sa amin sa Grace School of Theology kung saan nag-aaral kami ni Pastor Erwin na aming Doctor of Ministry, pwede ka mag-earn ng I think bachelor's degree at saka ng master's degree. At hindi ito mga kung ano nung online lang Kasi although ibang topic na to, pero minsan kasi may mga matatawag natin na mga diploma mill. Ingat din kayo doon, yung mga halimbawa bachelor's degree for a year. 4 na taon yun bachelor's degree. Di ba? At yung masteral na 1 year. Ang Master of Divinity po ay 3 years yan. So yung mga tawag pa namin ordination. Bigay ka lang ng malaki, bibigyan ka na ng degree. Alam nyo, yun ang malungkot. May mga nagsamantala rin dyan. At may pa naman, nagpapabiktima dyan. Kaya kung training, doon ka na sa talaga mapagkakatiwalaan training, reliable training. Para talagang hindi ho mako-question din yung credentials mo. Yun ho yung kailangan natin. Kasi nga, taasan natin ang antas. Sabi ho ng James chapter 3,
not many of you should be teachers, for we teachers will be judged by stricter judgment. Mas maigpit po ang inaasahan sa leader. Mas maigpit po. Kaya wag kong sasama loob natin kapag tayo nako-question. Dapat willing tayo makinig kung may basis ba yung question. Saka sabi nga sa Bible, do not accept an accusations against a leader kung walang 2 or 3 witnesses. So may mga proseso yan. Ang point lang natin ito, taasan natin ang antas para yung mga miyembro natin, kung may malasakit tayo sa ating mga kaanib, sa ating mga iglesia, maturuan natin what and why they believe. Kasi masarap nga naman, no? Parang doon sa isang programa, call a friend. Kasi may mga members kayo, magte-text, Pastor, anong sasagot ko rito? Pastor, anong ibig sabihin nito? Willing akong gawin yun for them. Subalit, I have to train them also to think for themselves. Kaya I teach them what and why they believe. At nag-series na rin kami ng doctrine sa church at nag-series din kami ng how to interpret the Bible. Kasi nga, para din sa kanila yon dahil hindi ako palaging nandyan for them. At kung sakali na kunin tayo ng Lord, kapag may kinuha silang panibagong pastor, masusuri nila ng maayos. Diba? So, ganun yung kahalagahan na tayong mga leader, itataas natin ang antas para maiwasan natin maiwasan natin na ang mga miyembro natin maligaw ng ganitong mga katuruan o ganitong mga grupo. Ito pa, siguro baka last question na ito dahil kulang na tayo sa oras. What to do when you feel unsafe? No? When you feel that you are not safe anymore. Doon sa grupo niya. Sa group. At na-realize mo na kulto yata ako. Ay, katulad nun, nung nakita mo na may sex cult pala. Diba? I would encourage you to leave and go to the authorities. Kasi that would be your protection. Kasi kita mo, kung totoo, kasi nga siyempre, may kaso na to kung totoo, abangan natin investigasyon ng Senado na ito ay hindi lang sex cult, kundi ito ay may private army, talagang may panganib sa buhay nila. So it would be good to coordinate with the authorities at talagang get a support system at kailangan mo talaga ng quote-unquote deprogramming. Kailangan kasi ang mahirap nito, you were brainwashed unti-unti So kailangan din talaga ng counseling dito kasi may trauma to May trauma kapag nabiktima kasi baka mamaya ang mangyari, you will end up even questioning the faith, questioning the Bible. Di ba? Kaya kinakailangan din na agapan natin na maturuan ng mga tao ito na makawala. Hindi lang yung sa katuruan, kundi sa epekto nito sa kanilang pagkatao. Kasi whether we like it or not, these people are victims of abuse and because of that, may mga epekto to sa kanilang emotion, sa kanilang takbo ng isip. Hindi ubiro to, kaya nga talagang may mga deprogramming, katulad nga sinabi ko sa Amerika nga talagang ang term doon may rescue or if I may use the term na ginagamit na, kinikidnap nila from those cults. Inaalis nila doon. Medyo drastic nga lang yon. Huwag naman sana umabot sa ganun. Maganda, voluntary, umalis tayo sa ganyan. Pero mahalaga may counseling para po ma-deprograma, kumbaga tawag doon, relearn. Ano ba talaga ang katotohanan? Okay. Sige po. Maraming salamat, Pastor Eric. And may final thoughts kayo as we close our topic ngayong araw na ito? I always emphasize po, mahalaga po talaga na tayo pong mga mananampalataya, alam natin kung ano at kung bakit po tayo naniniwala sa isang bagay. Kaya po mahalaga talaga ang malalim na pag-aaral ng Biblia. Alam natin kung paano mag-interpret ng Biblia. At meron naman po tayong mga libro, mga online courses at maging sa Expositors Edition. Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko. Kung saan tinatalakay po natin to at maging sa ang katotohanan ng nagpapalaya, atin pong tinatalakay ang ganito pong mga paksa para po mababalaan. Kasi sabi nga nila, a pastor speaks with 2 voices. Una po is to feed the flock and to warn against wolves. So mahalaga din po sa ating mga pastor na dahil alam natin, sabi nga sa Titus 1:9, we hold fast to the sound doctrine so we are able to teach the people and to contradict those who oppose.
para kumbaga may pagtanggol natin ang pananampalataya. Mahalaga po yan sa ating pong tungkulin bilang pastor at maging mga Kristiyano po. Dapat din alam natin ang ating pananampalataya para hindi po tayo maliligaw. Tama. Thank you po. Okay, so request natin si Pas na ipanalangin tayo. Panalangin yung mga listeners natin that we will be more discerning, as we join yung mga groups that we are attending, di ba? Wala ring masama na pag-aralan mo talaga yung doktrina ng church mo. Kasi kesa naman mapahamak ka, di ba? Tama po yun. Tama po yun. Tama yung word na ginamit mo, discernment. Tamang pagtimbang ng tama at mali. Okay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa malayang talakayan tungkol po sa mga paksang mabibigat katulad ng tungkol sa mga hidwang pananampalataya. Ang panalangin ko po, turuan nyo ang bawat tagapakinig namin na maging discerning at ang mga lingkod ng Diyos na nakikinig po ngayon ay tanggapin ang hamon na sila po'y magsikap na mahasa upang lalo pa po nilang mapag-ibayo ang kanilang paniniwala, pananampalataya at paglilingkod. Nawa ay tunay na sundin namin ang requirement, ang standard sa mga tagapanguna sa Titus 1:9 upang kami po ay, it will not be the blind leading the blind, kundi kami po, Panginoon, ay madala namin ang mga kaanib ng aming mga iglesia sa katotohanan at malaman nila kung ano at bakit iyon ang aming pinaniniwalaan. Thank you, Lord. Again, we also make special mention. Salamat po sa kaarawan ng aming minamahal na si Sister Cecil. We pray that you would grant her heart's desire and that you would bind her and Pastor Mar closer to each other and draw them closer to you. We thank you for Care 104.3 Dway FM. Expand their borders. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. The Bible stands like a rock undaunted mid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with a light sublime. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precepts I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every test we give it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, and to prove it and make it mine. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet
on its firm foundation, for the Bible stands.